magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikerong tapat, babayerong banal, Kristiyanong... ayoko nang ituloy dahil Good Friday. Oo. Blessed Good Friday to Oo. all. Magtitika ho ako ngayong gabi. Hindi ako masyado magmumura. Ayan, Pagninilay. para sa inyo. Solterong tibak. Yan na lang. Doon na lang tayo. Doon na lang. Magandang gabi po. Happy Good Friday if there's such a thing. Or should I say Happy Easter? Blessed Good Friday. Blessed Good Friday and Happy Easter in advance, no? So, Happy Easter. ayan. So, kagabi, we start with the medyo good news for the rest of the week. Makakadaan na po yung mga barko natin. Tapos, very good news kagabi. Daming natuwa. Daming no? Even Ping Lacson said na job well done. So, salamat. Basta, hindi lang siguro guarantee na bababa ang presyo, pero at least Okay. may supply. Unang-una, congratulations to Secretary Lazaro. Okay. That was a major coup. Okay. Considering everybody knows we are a US ally, nasungkit yan. Okay. Hindi ganong kadali yan. Remember, Iran is member ng BRICS. Tsaka talagang sobrang kalaban ng US yan. Pero, nasungkit natin yan at basta ang ships flying Philippine flag will be allowed to pass through the Straits of Hormuz without any... Unchallenged, sabi nga. Unchallenged, without any trouble. At okay. walang toll. What does it do? Okay, let us not... Yung mga mareklamo dyan, okay, hindi yung ibig sabihin nito, bababa na ang presyo Hindi. ng produktong krudo, Merkado na ng yan. diesel, ng gasolina. It means, one, hindi magkaka-shortage. Yun lang muna. Mahal, Okay na yun. pero at least may mabibili. At dahil may mabibili, hindi ganun kataas ang imamahal. Okay, mahal siya because of world market Forces. price fluctuation na nothing we can do about it. Pero hindi dadagdag yung multiplier effect ng shortage. The way it did in the 70s. It's like 73 Okay. to be exact. Oo. 73. So, ibig sabihin, meron. Mahal lang dahil sa mahal ang crudo sa buong mundo. Pero, that's how it works. Pero meron. Remember, deregulated tayo. So, market forces yan. Oo. Pero ang good thing is, the market, walang shortage sa market. Meron. The market will not be strangled. Okay? Hindi katulad nung marami kang pera, wala ka naman mabilhan, mas masakit yun. Wala kang mabili. Oo, mas masakit yun. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang lahat. Magmamahal lang, pero hopefully, hindi matuloy yung rolling blackouts, yung rolling brownouts, hindi matuloy yung power outages. Although ang nakikita kong problema dyan, something the government has to address is yung transportation prices. Oo. Yung At pamasahe. sobrang baba na, okay, I'll be the devil's advocate, sobrang baba na ng 13 pesos ang minimum fare. At this point, ilang taon na yan? Siguro at this point, dapat tumakit na yan 20 pesos eh. Oo. 20-25 na, pesos. 20-25 na eh. Wala na tayong magagawa eh. I mean, naghahanap buhay din naman ng mga jeepney Kumakain driver, din ang sila. mga driver. May mga anak at pasawa din yung mga yan. Kailangan tumaas na rin yan. Now, magkakaskade yan. Sasabihin lang, paano ang minimum wage? Well, ako kasi, from the start, I am against yung minimum wage law. Bakit? Let market forces dictate. Kasi ganito yan. Hindi ba yan parang kawawa naman ng manggagawa? Paano kung pasweldoin sila mas bababa doon? Paligtad nga ang ginagawa eh. Dahil may minimum wage, nagkakaroon ng dahilan ang mga employer na sabihin, hindi, ito lang ang sinasabi ng gobyerno dapat na pasweldo eh. Di ba? Oo.
Oo. Kung walang minimum wage, pagka masyadong mababa ang sweldo mo, tangina walang magtatrabaho sa'yo. Alis ka, lipat ka. Oh, ako naiintindihan ko yan dahil may restaurant kami. Ang cook sa amin, tangina kung di mabayaran 1,000 per day, hindi papasok. Minimum yun. Mahal pa yun. Ay, At least mura pa yun kung cook lang tutuusin. yun. Oo. Oo. Ang ano mo, ang main line, ang line cook mo dapat mga 1.5 yata. Ang dim sum chef mo, ang dim sum cook mo dapat 1.8, 1.5. Minimum yun. Pag gano'n walang papasok siya, walang tatanggap. It's that simple. Kung kahit na waiters mo puta hindi sa restaurant business, hindi sinusunod yung minimum wage. Magkano ba sweldo ng waiter ngayon? Curious lang. Depende. Pero sa amin kasi, dahil nasa hotel kami, medyo mataas. Tangina, Magkano? pagka binabaan mo ron, Magkano yung mataas? yun yun walang Ballpark. ballpark nasa, dapat yan, nasa mga 1 to 1.5 A day. a day. Laki din pala sweldo ng waiter sa inyo. Doble. Di ba? Oo. Kaya ako against ako dyan sa minimum wage law. For the simple reason na by experience, walang papasok siya pag masyadong mababa. Kasi kukompute ng tao Tangina pupunta ako dyan, lilimbawa ko idadagdag nila pati yung gastos ng biyahe tsaka pagkain nila. Kung masyadong mababa, hanap na lang ako ng iba na mas malapit sa akin. Oo nga. Hanap ako iba na mas mataas. Oo. Diba? O kaya tutunga nga nila ako sa bahay kaysa magpapagod ako, lugi pa ako. Kesa naman sa doon pare-pareho ang sahod. Mag-cattle na lang ako. Kung Diba? pare-pareho ang sahod, di wala ka nga namang pupuntahan. Yes. Kasi minimum wage. Diba? Oo. So, in fact, minsan, yung minimum wage law is for me, nakikita ko, it's a way to strangle labor. Let market forces dictate. Because eventually, market forces will dictate. Oo nga. Kung Yung in-demand business yung owners trabaho mo. mismo, ang magdidikta ng acceptable, sila magko-compute So kung nga sa restaurant mo, kung kasi dim sum chef, konti lang yan, may nagtayo ng Chinese restaurant, kailangan ng dim sum chef, meron ka magpipilian at pwede kayo mag-ano sa sweldo, mamimili ka ngayon. Hindi kasi walang, so sinasabi mo, parang minimum wage is parang a cap on salaries. Nagmumukhang ganon. Oo, yun na, for me, yun na nangyayari ngayon. It's a cap on salaries. Kaya sa akin, dapat do away with that. So, kumbaga, babayaan mo siya ngayon mag-fluctuate. Because eventually, yung mga negosyo, pagka wala ka makuha ang tao, magsasara yan Oo. Diba? Oo. At yung sweldo, yun ang sweldo na dinidikta ng pangangailangan ng nangangailangan at ng merkado. ng merkado. Kasi eventually magpapantay-pantay yan Oo. Parang Pati tubig, mapapabalita 6 its own yan, level, ah. Halimbawa, itong construction na to, ganito lang ang binabayad sa piyon. At tangin na lalayasan yan. Oo. Sa amin ka na lang. At the end of the day, walang magtatrabaho sa kanya. Iiwan siya kalagitnaan ng trabaho. Makes sense. Diba? Makes sense. Yung ganon, kapag masyadong tinitil, meron namang pagkakataong pumili. Oo. Nilagyan mo nga naman ang cap talaga sahod ng tao. Although nakakatakot kasi sanay tayo na merong minimum wage Well, sanay tayo ano yan paradigm shift sabi nga nila. na may overtime. udyon na nilalaban na hindi, ito karapatan namin. Hindi. Under market conditions, wala kayo lahat karapatan. Karapatan mo magtrabaho, karapatan mong tanggapin kung ano alok sa'yo. Pagka ayaw mo, di huwag mong tanggapin. Oo, kung magtrabaho doon, hanap ka iba. Magtrabaho doon. Diba? Because market forces will dictate. Makes sense. Chefs are not cheap, supposedly. Mahirap ang trabaho ng mga chef Pero kung hindi nga naman sila, kung bibigyan ng kapang sahod nila, para naman syempre walang putura yung tao at hindi naman gaganahan magtrabaho. Pero hindi lang naman chef ang
ang nagtatrabaho sa Kahit restaurant. mga cook, yung mga waiter. Iba-iba yan eh. Oo. 'Di ba? So, ibig Waiters. sabihin, may iba-ibang levels yan. Merong skilled, unskilled. So, even the unskilled people, dishwasher, halimbawa, Oh. kahit na dishwasher, merong acceptable na wage rate yan. Yan, kahit janitor, may acceptable na ano yan. Kasi, yung katulad doon, yung dishwasher, tangin pagka nagalit siya, puta ba naghuhugas ng pinggan yan, babasagan ka ng babasagan. Hanggang mo Tangin sa na, di pinggan ba't mo. malaki pa nawala sa'yo? Hanggang mo Diba? sa pinggan mo. Bili ka ng Tuhugot pinilang ang pinggan. pinggan mo. Siyempre, Kahit palit ka ng palit ng dishwasher, tangina, mauubos ang pinggan mo. Lugi ka rin, Lugi di ba? ka, either That's mag- why lahat, di ba? Lahat ng tao inalaga, yung steward, yung tagalinis. Tangina, Ayan, pag ayan. tinamad maglinis yan, puta, hindi lilinisin yung mga grasa. Tangina, sasabog ang mga pipes mo. alam mo, huwag ka na O kaya lumayo eh. magkakatunog ka. Huwag ka na lumayo eh. Alam mo kung anong mahirap yun, yaya. Ang dami na mong Oh, problema yaya. kumuha ng yaya. Diba? Sabi na mura sweldo, pero tingnan natin kung makakuha ka sa minimum wage. Mahal na yaya ngayon eh. Sino mag-alaga anak diba? mo? Sige ka. Nga ka. Ganun lang yun eh. Oo. That's why I'm against minimum wage. Well, moving on to the next thing that we might be against. Ano ba to nangyari kay congressman ba siya? Congresswoman Guanzon? What is wrong Okay. with that woman? No, she was not elected as She was not congresswoman. elected Remember, ba? sinipa siya. Di ba siya nanalo? Kaya, nanalo, pero sinipa siya. Kasi, Hindi siya qualified. Because tumakbo siya under bad faith. Commissioner siya ng COMELEC eh. Hindi siya pwedeng tumakbo eh. and then at that time na tumakbo siya, nung nagkakampanya, sabi niya Nakapag-file hindi daw siya uupo. Biglang, Hindi, Siya na nakapag-file na eh. Yung ganito yan, may rule na may mga deadline. Oh, Okay, oh. ang party list. Oh. Na you have to submit by this time kung sino ang nominees mo. Ang Okay. ginawa niya, nung siya na nag-retire na siya, pinag-resign lahat ng nominees, di walang nominee, napilitang kumuha outside the list. why Kasi didn't may she just, list yan eh. May 10 names yan. teka muna, why didn't she just run in the Okay. first place? Bawal ba? Kasi, commissioner siya eh. Oo pala, nung panahon na yun. Okay? Noong panahong filing, commissioner siya. Remember, nag-retire siya as commissioner just a few months before election. Elections. Oo, so ang ginawa nila, nung pagka-retire niya as commissioner, yung isang party list, lahat ng isinabit na pangalan, nag-withdraw. Tapos kumuha ng board resolution, lahat ng nominee namin nag-withdraw. Instead, we will name Attorney Rowena Guanzon as our number 1 nominee. To replace yung Everybody other resign. nominees namin tsaka yung alternate nominees. Which means wala ang choice ngayon si PWD 3 party list kung hindi siya lang kasi siya lang ang nandun. Oo. Then, ang sinabi ng COMELEC was, ay, tanginan nyo, kung ang lahat ng nominees na nilagay nyo Resign. nag-withdraw, Nag-withdraw. kahit nanalo kayo, ibig sabihin, wala na kayong nominee. So hindi pala natuloy yung pagka-congresswoman niya? Hindi pala Yes. siya, akala ko nanalo siya. Eto ang malupit. Sino ang tumrabaho nun? Si Cardema. Tsaka si Topacio. Si Tinrabaho ni Topacio raw yun. Yun ang chismis. Kaya pala nag-aaway Okay. sila ngayon. Gumanti si Topacio kasi malaking atraso niya eh. Oo. Ngayon, itong si Guanzon, ewan ko, ang daming galit sa kanya. Siyempre, kasi yung mga kakampi, galit sa kanya kasi balimbing siya. Oo. Yung mga DDS, galit sa kanya kasi balimbing siya. Oo, dahil galing siya sa Pinklawan, bigla siya naging DDS. Ano Siya ba yun? nag-claim na DDS siya. Oo, hindi naman pala. Hindi Pero naman the yan DDS DDS dati. are not Oo. claiming her. Hindi siya tinatanggap. Hindi nga. In fact,
pinalaya siya doon sa birthday party ni Digong. Oo, sa Davao. Nagpunta pala siya Oo. doon, traveled all the way to Davao kahit mahal pa masahe. Kasi hindi siya pinapasok. Tapos naglabas siya ngayon ng bagong ad, yung ang dragon at ang agila. Siya yung katandem ni Fiona. Pero remember, siyang nagbansag kay VP Sara ng Na Fiona. Fiona, oo. Oh. Okay? Eh, syempre, kung DDS ako, di ko tatanggapin yun. Okay. That's why ang daming galit. Sa kanya ko hindi ako nagalit eh. Well, naasal na natatawa, pero sa totoo lang naawa ko. Ay di, ganito. Because she is generally acknowledged as the world's oldest clout chaser. Let that term sink in. World's oldest clout chaser. Sino ba mga clout chaser? Yung mga bata yung nagtitiktok. Yung mga Gen Z. Diba? Agaw atensyon. Pambata yan. Yan yung mga tipong ginagawa ng mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos. Yung mga sumasayaw-sayaw na ganun sa video. Yung mga naguhubad-hubad. Yun siya. I mean, napaka-inappropriate. Wala sa lugar, wala siyang, kumbaga, Remember that issue she had sa Rockwell? Meron siyang minurang na Chinese doon, na ganun. Bakit naka-Rolex ka ba? Ano ba yun? I never understood. Was it hindi staged? ka naka-Gucci, hindi ka Hindi ka na, Tangina, it turns out, yung mag-asawang yun, abogado pareho, atinista. Patay. Okay? Chinese looking lang. Pilipino pala yun. Pinoy. Okay? Like anyone sa Rockwell, okay, ang umiikot sa Rockwell kasi usual, dalawa lang yan. Yung mga senior citizen ng Makati, tsaka yung mga low profile na May kaya. taga Bel Air, taga Sanlo, okay? Okay, yung mga alta sosyedad ng Makati, ang mga iniikutan niyang mall, Rockwell, Century City Mall, yung mga may premium shops, Greenbelt 5, Greenbelt 3. Na medyo malayo sa crowds. Oo. And usually, yung mga yun, hindi talaga nag-Gucci yun, hindi No. yun nag-Rolex. I've seen rich Kasi people, talaga- hindi talaga sila ganun. Oh, simply because one, it's Gaucher. So it's loud. It's loud, totoo. Besides, yun talagang may pera, I don't need to wear it to flaunt it. Yes. Aba, itatago mo kung mayaman ka. Bakit mo i-display? Kasi putang ina, tao, Ma-hold up ka kidnap pa. yun eh. Ma-kidnap ka pa. Tandaan mo, Ma-hold up ka pa. pukinginang yan. Ang tinataguan nun, hindi yung pera niya, tinataguan nun yung mga kidnapper. Baka Pukinang ma-target ka yan. pa. Kaya hindi nagsosot na kung ano-ano yun. Oo. Di ba? And then Hindi yung if you live in the neighborhood, malamang nakachinelas lang yan. tao. Diyan lang yan nakatira. Tangina, takot sa kidnapper yan, yung mga yan. Pukinang yan, kaya hindi nagsosot ng kung ano-ano yan. Okay? Totoo yan. Yung one, balik tayo kay Guanzon. It's very inappropriate. Tapos, pinagyayabang niya yung mga views niya. Anong views? Yung mga opinion niya, ganun? Hindi yung yung gaano karaming tao ang nanonood sa mga video niya. Not realizing bakit siya pinanonood. Oo. Nire-ridicule siya siguro. Oo, di ba? Parang the same way kung bakit mo pinanonood si Francis. FLM. Si Francis Leo Marcos. Oo. Kasi Diba? baka siyang tanga. Magtampalin, pero putang ina, pinanonood mo, tuwan-tuwa. Tapos nung dinampot, palakpak ka ng palakpak, di ba? Tuwa ka din. No? Ganun naman. Okay. Alam mo, ang pinaka... Okay.
Hindi, she was, and she keeps comparing herself to MDS. Who's MDS? Miriam Defensor Santiago. Ang layo. Just because she's Kasi siya yung just unang-unang because chief of staff Ilonggo daw. din siya, hindi yun ang dahilan. Hindi, ang hindi qualified yun. Ang maganda yung sinabi ni Ed Chico. Oo. Siya yung MDS Temu version lang. Temu version. Pero Temu. I would go beyond that. Okay. Okay, yung pagkakasabi ni Ed Chico, it doesn't quite get it. For me, ganito tingin ko sa kanya. Siya yung tipong star dancer sa Grand Bingwit o Grand Inihaw noong 1983. Grand Bingwit? O Grand Inihaw. Okay? Grand Inihaw. Siya yung star dancer doon. 1983. So, ibig sabihin, putang ina, pinipilahan niya, pinanonood niya ng tao. At sikat na sikat. Eh, totoo naman. There was a time sikat na sikat siya. Okay? Oo. Sa Grand Bingwit. Lang yan. Oo. However, hanggang ngayon, nagsasayaw pa rin siya sa gagamba. Buhay Okay. pa ba yung gagamba? Di ba sa Cubao yun? Oo. O kaya, dun sa mga bandang, Bangbang Ali. Sa may Cubao. kaya, yung mga tipong wild duck. Yung ganon. Okay. Eto yan. What she Vixen, doesn't understand is ganito. Yung mga lugar na yan, katulad doon sa meron kasing mga parokyano dyan na walang pera, dyan lang umiinom, nanonood. Oh. Hindi nakakapag-table. Okay. Yung mga nanonood lang, hindi nagte-table, nanonood sila, gusto nanonood ng nakahubad. However, remember, one thing about watching women dancing naked is one, it is dehumanizing. It's debasing. Debasing to the dancer To the dancer. and dehumanizing to both the dancer And and, the the watcher. watcher. Okay? And it desensitizes you. Yes. After a couple of hours, hindi ka na na-arouse. Wala na. Wala just, na. You're just part of the Tapos background. ka na, uuwi ka na. Oo. And these establishments understand that. Okay, that is why meron silang tinatawag na mga breakers. Ang Miss Universal, meron silang every 2 hours yung mga grupo ng lalaki na nagsasayaw ng hip-hop. Magagaling yung mga to, ha? Para lang Nagsasayaw ng hip-hop. maiba yung Oo. makita mo. Oo. Maiba lang yung makita mo, okay, para after mo makita yon, Masabik ka ulit. nabuhat lahat ng isip mo yung mga babaeng nakahubad, pag bumalik uli sila on stage, sensitive ka uli. Masabik ka. Oo. Nasasabi ka uli, hindi ka uuwi, order ka uli ng order ng beer at ng pulutan. Kasi So, manonood imbit ka. na nabobokya na yung bill sa'yo ng bar, tuloy-tuloy uli. Hanggang magsara sila. Okay? And how does this relate to Guadson? Merong lugar katulad ng Sariling Atin, merong magic show. Kanya-kanyang gimmick yan. Kanya-kanyang gimmick to keep the customers Oo. entertained. Merong nagma-magic show. Magaling yung nagma-magic show, ah. Magma-magic show siya 15 minutes. Tapos balik to regular programming. Ang wild duck ang kakaiba. May streaker. Ano yun? May matandang bakla na nakahubad, tatakbo sa gitna ng stage, tapos sa gitna madadapa. Magtatawa na kayo, tati ulit, tapos tatakbo. Yun si Guanzon. Streaker. Ang hindi niya naiintindihan na siya yung matandang bakla na pampahimagas. Pampatagal umay. Oo. Kasi po, tangina, nagsasayaw pa siya nakahubad eh. Hindi niya alam, tanginan to, pampatanggal umay lang to. Na, puta, nagtatawanan yung mga tao. Di ba? At ang akala niya is, ang posturing niya, Main event siya.
star dancer pa rin siya na iniipit lang siya ng mga bata. At eventually kasi, Ay, nako. nag-audition siya sa Pegasus. At ang tingin niya, kila Topacio, ito yung mga star dancer ng Pegasus na threatened sa kanya. Kaya sinasabihan yung manager, wag siyang kunin. Pero yung manager, makikita yung value niya at kukunin siya, star dancer sa uli ng Pegasus. Yun ang akala niya. Okay? Not understanding na ang Pegasus, ang Quezon City, has an entirely different market for one. Wala silang ganun. Wala silang breaker. Kasi, ang parokyano ng Quezon City, ng Quezon Ave, hindi walang pumapasok doon para manood ng show. May pera lahat ng tao dun eh. Lahat ng pumupunta doon, kaya nanonood ng show, namimili kung sino ang ite-table, sino ang sosyotain, sino ibabahay. Manonood lang yan ng 15-20 minutes, o ito yung table ko, pasok na kami ng VIP room. At eventually, 2 weeks from now, yung babae yan, aalis na yan. Binahay na yan. Binahay na. Ang lahat na nagpupunta doon sa lugar na yan, sa Quezon City, mga mayayamang inche. May pera, oh. May pera yan. Nagpupunta lang yan doon, o kaya yung mga mayayaman na contractor, that they can afford na i-table yung babae. That's why hindi sila nanonood. Oo, mga kukuha naman nila kung kailan nila gusto eh. Pabayad sila eh. Oo, pinanonood lang nila para pumili ng table. Therefore, yung mga club sa Quezon City, hindi kailangan ng mga pampatanggal umay kasi walang nagbababad Nanonood doon lang. sa common area. Nanonood lang. Nanonood lang. In fact, pag pumasok ka doon, walang tao sa common area, lahat naka-VIP room. Mahal na lugar yun eh. Space is expensive Oo. eh. Oo. Okay? Yun for me ang tragedy ni Guanzon. Once she does not understand what she is, how the market sees her, how the people look at her, kung bakit mataas ang views niya. Akala niya, hindi pa siya natuto doon sa karanasan ni Mocha Uson. Oo. Had millions of viewers. Million ng views. Million. Tangina, hindi naman walang, it is not Di siya convertible to manalo. vote. Kahit nasa local sa Manila, di siya nanalo. Diba? Tapos, hindi rin niya naiintindihan yung market na pinapasok niya. Pinagpipilitan niya yung sarili niya sa isang arena kung saan sinunog na niya ang lahat ng relasyon. Oo nga. Oo nga. So, like, Like, kanino on siya both sides, wala siya kaibigan. sino kukuha sa kanya? Si Robin Padilla. Not even Robin Padilla would get her. Naghahanap siya ng kakampi. Wala She siyang does not makuha. understand that Robin Padilla does not have, walang naturaleza si Robin. Walang sariling say. Susunod lang si Robin. Ano yan eh, tutayan eh. Kung ano sabihin sa kanya, yan ang Oo. gagawin niya eh. So kahit anong sabihin niya kay Robin, kahit na rekomendasyon ni Robin, hindi yan itutulak. Oo. Ang sasagot lang kay Robin, tangina mo, huwag kang makialam. Laki ng atraso sa atin yan. Bakit? Hindi ba inupakan niya rin si Robin at Oo, one point in tinawag time? niyang bobo, tinawag niya kung ano tinawag niya eh. Di ba? So, pag tinignan mo, across the board sa DDS, yun ang mga unang inaway niya. O, yung kakamping. Hindi ba lahat yun inaway niya? Oo. Ngayon, kanino siya grupo pupunta? Doon alam sa mo, grupo ng Akbayan? wala. Kaaway Ayos, niya si inaway Yaman, niya rin yan eh. inaaway niya si Rizzo Ontiveros. Alam mo, I don't Diba? understand kung anong what she's trying to achieve. Alam mo, maisingit ko lang yung nakilala ko yan siya, tapos naging friends kami on Facebook. Akala ko talaga noon, dilaw through and through. Sabi ko, sige, suportahan kita, ganun. Sige, sabi niya, hindi naman ako tatakbo eh, sabi niya pang ganun. Pero suportahan na lang natin yung ticket ng dilaw. Next thing you know, gusto niya palang maging first nominee. Nagtapakabot diba? ako ng ulo. Kung alam ko na sana, binoto ko siya. Agad. Diba? Bakit siya nag-ganon, nag-atras abante pa siya, tapos tatakbo Hindi. pala? Posturing yun eh. Okay, kasi dati,
noong panahong wala pang social media, you can lie. What she does not understand is sa panahon ngayon, Iba na yung dynamics social ngayon. media never forgets. Oo, at saka iba na yung dynamics ngayon. Alam mo, she could have just said na tatakbo ako, boto mo ako. She could have just said so. Kaya, pag ako naging first nominee, supportahan mo ako, yung pala, trinabaho pala siya para hindi na siya makaupo. In the same way Kaya na si nakikita Cardema, mo hindi niya doon rin na pinaupo. Ang understanding niya ng social media dynamics is very superficial at best. Oo. 'Di ba? Kaya nakikita mo na puta, hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng views niya. Yun ang pinagmayabang niya eh. Oo. Di ba? Yun ang pinagyayabang niya kila Not kila enough. Jesus Francis. It's not Ba't enough. ako makikipagdebate sa iyo? Oo. Million ang views ko. 6 million views. Sisikat ka lang sa akin. Parang ano yan eh. Si Bobby Benitez noon, Sino yun? yung dating bold star. Sino yun? Wala akong kilalang ganun. Okay, nung panahon nila Sarsi Emanuel, siya yung male. Talaga? Tatlo lang ang lalaking sikat na bold star noon. Si Mark Joseph, Si Mark si Joseph, George kilala ko. Stregan, saka si Bobby Benitez. Si Mark Saka si Joseph, Greg kilala Liwag, ko. 4 pala. Okay? Yan lang. Sa dinami-dami ng babae, 4 lang ang lumalabas sa pelikulang lalaki. Oo nga. Okay, of all these, isa sa pinakasikat si Bobby Benitez. Siya yung tinatawag na prinsipe ni George Stregan. Nako. Okay. Okay? When he finally retired, doon niya naiintindihan yung ibig sabihin ng kasikatan niya. Ang sabi niya, ano na lang siya, naging barangay tanod sa Quiapo. Talaga? At sabi niya, mas masaya siyang barangay tanod sa Quiapo. Kasi? Kasi noon, sikat nga siya, pabulong naman. Isipin mo, siya na-realize niya yun. Nasikat ka nga, pabulong naman. Ibig sabihin, nakikita ka ng tao, wala namang gustong bumati sa iyo ng Oo. diretsahan. Kilala ka ng Di ba, tao, pag- pero hindi ka ba ako, Pare, diba? Pare, si Bobby Benitez. Diba? Ay, ibig sabihin, walang gustong umabi na napanood ka nila. Oh. Walang gustong umabi na nanonood sila ng pelikula. Nanonood sila ng pelikula mo. Oo nga. Diba? Oo. At ganun si Guanzon. Walang gusto umamin na sinuportahan nila yan at one point in time. Oo. At ganun si Guanzon. She does not understand the meaning of do you her think- notoriety. Do you think maybe she's having dementia? Probably. Ano na Oo. yan for me I mean, the woman is brilliant. Walang question doon. The woman is brilliant. That's not a question. That's She was one of the youngest mayors of Cadiz City. She was in her late 20s pa lang nung maging mayor yan. And she keeps telling that story to everybody. I've heard her tell that That's the story. point. Tangina, she's living in the past glories. Live it in the past glories, totoo yan. Marami akong alam na ganyan. Yung mga living in the past, kasi dati sikat ako, ngayon. Akala niya sikat pa rin, maraming ganyan. Oo. Kaya nga, well, siguro tama ka, early onset dementia na yan. Siguro. It's kind of weird. That's why eh. ako naawa ako sa kanya. Ako, I think she should just retire. Live a quiet life. Umuwi ng Cadiz City, wherever she's from. She's Ilongga, she's, Hindi niya naiintindihan kung ano yung pinagagawa niya. parang lumalabas na ganun. Di ba? Akala niya, maganda. Akala niya, May views. Ayun na yun. oo. Doesn't Hindi niya translate to naiintindihan. votes. Parang, it's so inappropriate. It does not translate to votes. It's been proven time and time again that social media likes and social media views are not votes. Ilang beses na napatunayan yan. It may work for some, but it's not always a guarantee. Never a guarantee. And it turns out, for me, on her part, parang well, I hope monetized siya. Sana, para kumita. Sana. Oh. Pero isipin mo, tanda mo, puta, pati yung t-shirt na binibenta niya. Tangina campaign material mo, binibenta mo. Binibenta mo. Ano ba yun?
Wala. Diba? Talagang kamag-anak ni Trump. Ay, tililing. Yun yung well, kaya ako this time, agree ako kay Topacio to an extent. Ako, I don't agree yung nagagalit siya. Parang, well, siguro kasi sobrang laki ng atraso sa kanya. Hindi nakakalimot sa mga yan. Ito yung mga taong at this point, dapat kaawaan mo na lang. Ito sila Palsis, syempre, galit sa kanya dahil kung ano yung balimbing. Pero dapat yan, kinakaawaan na lang. Pero alam nyo, Yung tipo, sa kasaysayan ng mundo, walang naaawa sa balimbing. Walang never nakakuha ng loyalty ang hindi balimbing. kita kaawaan dahil balimbing siya eh. Oo. Hindi ba, kaawaan ko dahil yung, ano ba gamot sa demensya? Hindi ko alam eh. Wala pa ako nun eh. Diba? Dormicum, Ano yun? Demerol, yung mga ganon. Ano yun? Zoloft. Ano yun Diba? sa depression. Oo, yung mga Prozac. ganon. Siguro mag-donate na lang tayo ng pambili niya ng ng Ritalin. Zanor, Sa ADHD. diba? Zanor, Zoloft, Zanor, yung mga yes, ganon. Zoloft. Yung mga gamot sa sakit sa utak, Sa utak. diba? Anyway, yun medyo... Pambili ng X Pinoy. Ano yung X Pinoy? Tangina, the 80s yun yung mga usong droga. No. Anyway, well, ito medyo nasobrahan ng konti, napa-enjoy kasi Good Friday. So, maraming salamat po sa panonood. Ako po si RP Lazaro. Eto na naman ang solterong tibak, nagpapaalam. Ayan hindi ako nagmura ngayong episode na to. Medyo nagmura Dahil pero konti Biyernes pa rin. Santo. Nagmura pa din. Konti. Pigilan ko. Pero ba? Meron eh. Pigil na ako nun. Di bali sa Lunes, pwede uli. Ayan, sige. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Blessed Good Friday. Bye-bye. Mabalos.